Magandang gabi sa inyo mga mareng. At ito ko ngayon, magluluto nga pala ako ng sarsyadong galunggong. Nga pala ang ulam namin ngayong gabi, sarsyadong galunggong. Inuumpisahan ko na nga pala dyan prituhin ang galunggong mga mareng. At ayan, malapit na nga ako makapagprito. Matatapos na ako at ready na ako maggisa. At ayan, naluto na nga dyan yung pinirito kong galunggong. At eto na yung nga, na-prepare ko ng ating mga gagamitin sa pagigisa. Let's go! Yan, umpisa na nating ilagay ang kamatis sa ating mahiwagang kawali, mga mareng. Ayan, hintayin lang natin maluto yung kamatis natin bago natin isunod ang bawang at sibuyas. Ayan, halo-haloin lang natin ng maigi dyan, mga mareng. Hindi ko na nga pala pinalitan yung mantika dyan, yung ginamit ko, yung pinagprituhan ko rin ng galunggong. At ayan nga, sinunod ko na yung bawang at sibuyas at hinahalo-halo ko na sa dyan ng maigi, mga mareng, para malapit na nating maluto ang sarsyado nating galunggong. Ayan, pwede na to, mga mareng. Isunod na natin ang tubig para magkaroon ng sabaw ang ating sarsyadong isda. At syempre nilagyan ko na nga pala dyan ng paminta. Syempre naglagay na nga rin pala ako dyan ng mga pampalasa, mga mareng. At ayan, nilagay ko na nga pala ang itlog. Ayan, halo-haloin lang natin yan, mga mareng, para hindi magbobo yung itlog sa ilalim. Ayan, halo-halo lang, mga mareng. Kitang-kita nyo naman. At syempre, isunod na rin natin ang mga pinirito nating galunggong, mga mareng, para lumasa na ang ating sarsyadong galunggong. Ayan, halo-haloin lang natin, mga mareng. Kitang-kita nyo naman, parang ang sarap-sarap nyo ng tignan, mga mareng. Let's go! Ayan, syempre lalagyan ko nga pala dyan ng konting gulay para may gulay-gulay naman ang ating sarsyadong galunggong. Nilagay ko nga lang pala dyan na gulay, pechay, para at least meron namang dahon-dahon ng ating sarsyado. Feeling ko naman bagay naman ito sa ating sarsyado eh. Kaya subukan na lang natin para malaman natin ng lasa. Feeling ko masarap talaga ito. Tinikman ko naman siya, masarap naman. Hindi naman nagbago ang lasa. Kaya tara-tara, let's eat tayo, mga mareng. At eto nga pala, nagpagupit nga pala yung asawa ko. Nagsolo-solo siyang magupit, pero tinutulungan ko siya para naman maayos yung gupit niya. Sabi ko nga sa kanya dyan, bakit hindi na lang siya nagpunta ng barbershop eh? Magkano lang naman paggupit? Sabi niya, dito na lang sa bahay, marunong naman tayong maggupit eh. 'Di ba? Galing talaga ng asawa ko magtipid. Para lang makatipid, kahit kami-kami na lang maggupitan dalawa, pwedeng-pwede na. Marunong naman siyang maggupit, mga mareng, barbero naman siya, kaya alam niya kung paano gagawin. Sumusunod lang ako sa kanya kung anong mga iutos niya, kung paano gagawin sa likod ng buhok niya. Dahil hindi niya nga nakikita yung sa likod, kaya ako ang tumitira dyan, mga mareng. O bakang ibang tira naman yung nasa isip niya. Tinitira ko yung buhok niya dito sa likod. Nire-razor ko. Huwag kayong madumi mag-isip dyan, mga mareng. Charot! Muna tayo, O, diba, mga mareng? Kitang-kita niya naman, pwedeng-pwede na, oh. Diba, magaling yung asawa kong magupit. Siya nga pala nagugupit sa mga anak namin pagka wala siyang pasok. Kaya yung anak ko nung nakaraan, pinagupitan ko sa barbershop. Nagwawala kasi nakita niya iba yung nagugupit sa kanya. Kasi sa papa niya lang siya nasasanay na magpagupit. Kaya nung nakita niya iba yung nagugupit sa kanya, nagwala talaga siya ng sobra-sobra. Nakita niyo naman ang resulta niyan, mareng, oh. Diba? Oh, ayos na ayos. Pwedeng-pwede na. Ako nga nagupit yung sa likod niya, diba? At ayan nga, mga mareng, madaling araw na yan, gumising kami kasi nag-aasikaso ko ng estudyante ko at nagising nga dyan yung baby ko na si Alas. Ayan, nagpapabebe siya kasi naantok-antok pa siya dyan. Pagka di niya na kasi ako nakikita sa higaan, talagang tumatayo yung baby ko na yan eh. Mamas boy kasi yung anak ko na yan. At syempre, nag-almusal na nga pala ako dyan. Mga anong oras na yan eh, mga 10 a.m. na yan. Ayan, nag-prepare ako ng kape, nagluto ako ng ham tsaka itlog. Siyempre, nagsangag din ako, parang mas masarap talaga ang ating almusal. At ayan nga, sinundo ko na nga pala ng pagkatanghali dyan yung anak kong estudyante. At bigla ngang umulan at ayan nga, huminto muna kami sa gilid at nagpayong. Sabi ko, mamaya na tayo sumugod, wala tayong
Baka mabasa tayo, magkasakit pa tayo ng mga mareng. Kaya ingat-ingat tayo dyan mga mareng. At ayan nga, malapit nang tumila yung ulan. Sabi ng anak ko, okay na yan ma, wala nang ulan. Let's go! Maraming salamat sa mga nanonood.